The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Face the Nation. You're still watching Face the Nation, and we continue our discussion with this week's episode on the DTI's IT program that showcases digital innovation towards efficient service. And of course, still with us is Assistant Secretary of the Department of Trade and Industry, ASEC Chris Ablan. ASEC, talagang noong sinabi ko na mag-guest ka dito at sinabi mo, napakaraming programs ng DTI na dapat bigyan din natin ng focus kasi ito yung nagpapabilis sa transaksyon para dun sa mga tao na kumukuha ng serbisyo, registration para sa DTI. So umpisahan natin itong online payment kasi yung sinasabi nga nila, paano ba natin mabibigyan or mai-implement yung ease of doing business? And we could actually do that kung tayo ay hindi na nahuhuli sa digitalization, hindi tayo nahuhuli sa mga makabagong paraan kung paano hindi na kailangan pumunta pa sa regional office or mismo sa NCR kung sila ay mga may kailangan gawin. So ano tong mga IT services na talagang dapat nating i-highlight na malaman ng mga taong bayan na ito ang nagpapabilis sa proseso na maihahatid natin sa kanila? Dati na, meron na tayong tinatawag na online service para sa ating mga iba't ibang mga dokumento na hinihingi ng ating mga kababayan. Nasabi mo na nga kanina, Ms. Laurelyn, yung business name. Yung in charge sa business name noon, meron na silang digital payment platform. They had MOA with GCash. So, once you want to get your business name, you don't need to go to the DTI office anymore and pay. You can do it online, which is bnrs.dti.gov.ph, and pay it already. So you don't have to leave your shop, your store, or your business. Now, the other services ng DTI, partially online lang siya. So we have the iRegis platform. That's for the other certifications that the DTI issues. Katulad ng sa mga nag-i-import, meron tayong ICC mark, saka meron din tayong PS mark. So, they can do the application online, pero the payment was still dun sa cashier namin dito sa May Makati. Pero dahil nga kailangan natin, sabi ko nga, hindi naman pwede na magpahuli tayo sa digital. That's also going to be on GCash, Maya, Land Bank, and all other digital payment platforms na rin. So, di na talaga nila kailangan pumunta ng DTI to apply and to pay for their certification. Actually, alam mo, yan din kasi yung isa sa mga gustong makita talaga ng taong bayan na talagang sana magkaroon ng tuloy-tuloy na process na talagang pag inumpisahan mo hanggang sa matapos, ginawa mo na siya online. Yes. Kasi ang maganda dyan, ASEC, is, alam mo yon yung sinasabi nga nilang nakakabawas ng red tape. Yes. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Hindi lang para sa mga mamamayang Pilipino, kung hindi doon din sa mga possible na investors in the Philippines in the future. Kasi makikita nila ay talagang kung ang lahat ay idinadaan mo online, wala nang dahilan para mas maging matagal ang proseso, wala nang kailangang maging under the table pa kasi naiproprocess na nila. So with business registration, kasi sa online naman na din music, makikita nila kung pwede yung pangalan na gusto nila, di ba? Correct. It all starts there. So Correct. once they see that the name that they want for their business is available, they can actually apply. At ang sabi mo nga, for Metro Manila, they can pay. Yes, and pay. No. For the business name, they apply, they pay online, and then they also get their certification in PDF format na. So they really don't have to go to the office anymore. Now, with the further digitalization of the DTI's services, that's already going to be across all documents. Of course, yung pinaka-popular
pinaka-popular kasi namin is the business name. Pero may mga iba din naman kaming mga binibigyan ng certifications katulad ng ICC, PS Mark. Isa pa dyan is Domestic Bidder Preference Certification at madami pang iba. Yung iba pang import certificates is nanggaling din sa amin. So Oo. pati yun, apply, pay, and then also get your certification all online. Kasi mahirap kung partial lang. Oo. Kasi pag partial lang, ibig sabihin pagkatapos nun, pupunta ka pa rin sa Pupunta ka pa opisina. rin, oo. So ngayon, we don't want them to go there na Oo. because tama ka din, iwas na rin tayo sa not only red tape but also the fixer. Oo. Kapag online na yan, wala nang fixer dun Oo, wala nang fixer. Tsaka mabilis pa talaga. So, bawas yung effort ng mga tao, kayo na ang nagpapabilis na maibigay yung serbisyo sa kanila. Pero lahat ng registration ba, ASEC, dapat ginagawa sa head office? Kasi di ba meron din naman tayong mga regional offices. Yes. Ang ginagawa ng mga regional offices is to assist kung regional concern lang ba ito or kung yung mas maliit lang na business ay gusto doon na lang mag-register. Ganon din ba yun? Yes. So, pero the business name is, since it's done all online na, we have our negosyo centers na kung walang internet connection or kung walang smartphone o laptop yung business, is we provide them naman with that service na So, dun pwede sa, silang pumunta sa office nyo, sa DTI, tas doon sila mag-online? yes, pwede. Kasi meron pa rin tayong mga kababayan na walang access sa internet Saka wala rin silang access sa smartphone. So, we Oo. still have to provide that. And up to now, we still have our cashier. Kasi hindi mo Oo, kasi ngayon nga, sabi niya yung panahon yun ngayon. pag puro digital ka agad Oo. So, andun pa rin naman yung cashier natin. At saka syempre, hindi rin naman lahat Correct. is ganun kaalam kung paano nga ba mag-step by step, lalo na yung iba, lalo na sa probinsya, di ba? Talagang hindi sila maalam sa ito na ba ang susunod na pipindutin. Hindi kasi kami gumagamit ng computer Correct. or kung sa cellphone man, baka sila magkamali. So Correct. maganda din talaga na merong guide. Conscious kami doon, Ma'am Lorlyn, na pag nag-switch kami sa digital na yung mga iba na walang access sa digital is to be given still the government service. Kasi mahirap naman kung pipilitin mo sila na mag-digital kung wala silang capacity. Oo, tama. Kasi alam mo, yung mga iba-ibang ahensya, gumagawa din naman talaga sila ng guide na ito'y susundin mong proseso para makapag-online. Pero actually, yung iba, kailangan mo pa rin na iba yung face-to-face. Kahit medyo nasanay na tayo, even for communication, sabihin mo, mag-Zoom meeting tayo, mag-interview tayo ng Zoom. Pero iba pa rin, ASEC, kung nagkikita tayo ng face-to-face. Also, we take it for granted, Miss Lauren, na sa atin, alam natin na meron tayong documents na katulad ng, let's say, a driver's license or a voter's ID. Ang dami pa rin mga Pilipino na walang ganun So kung ganun, tapos yun lang yung requirement mo para makakuha ka ng we're being anti-people. So, kailangan talaga natin na may face-to-face pa rin para ma-assist talaga natin sila. Kasi we assume na lahat ng tao may ID, pero hindi naman ibig sabihin lahat may ID. Oo, yan ang maganda kasi parang ang sinasabi nga natin, with DTI's assistance like this, talagang hindi natin nililimit na yung malalaking negosyo, kaya na nila lahat yan, may mga tao silang taga-process. Ang dami pa din naman nating MSMEs. Correct. Na lalo na yung iba na nag-uumpisa at natuto lang nung pandemya. Kasi di ba, kailangan din na kahit nasabihin mo sa online ka lang, dapat meron ka na ding DTI registration at hindi sila naging familiar sa mga ganitong proseso. Kasi ang natutunan lang nila, basta benta ako nito. Pero ngayon, we don't directly say na it's for regulation. Pero nakikita natin na nagle-level up kahit maliit ka na negosyo, maganda na nakarehistro ka, nakikita mo kung ano yung tamang proseso at nagaguide ka ng ating gobyerno. It's also for us to protect the consumers naman. Yes. So hopefully our micro and small enterprise understand na registration is not just for them, but it's also to protect the consumers. Pero alam mo yan, ASEC ha, nung unang sinabi na lahat ng ating mga online sellers, magsipag-register kayo sa DTI, that's not the perception. Kaya dapat din talaga na naiintindihan ng mga mamamayan natin, yung sinabi mo na yan. It is really for their own protection.
Correct. Yes. Doon din sa sa Facebook niyo, doon sa website ng DTI, meron dito na tinatawag na AI chatbot. Oo. Ito ba yung nakalagay ASEC na maliit doon na meron siyang parang mag-a-assist sa iyo na hindi mo na kailangan tumawag sa DTI para mas mapabilis ang communication? Of course, Miss Laurelyn, hindi naman bago ang chatbot sa atin. Yes. No? Matagal lang nagkaroon ng chatbot. Pero the chatbots usually talagang, may answer tree yan eh. After 1, pupunta ka ng 2. After 2, parang pag tumawag ka sa telepono, aabutin ka ng siyam-siyam eh. Dahil syempre, meron usong-uso na ang AI ngayon, nilagyan natin ng AI ang ating chatbot, mas naintindihan na niya yung mga tanong, kaya hindi na kailangan ng madaming steps pa. So pag maganda yung ang prompt o yung tanong, masasagot na kaagad. Wala nang several layers pa. Ito din makakatulong to, ASEC, para Mapabilis. hindi mapabilis at nang hindi na din halimbawa maghihintay ng matagal kung merong mag-a-assist sa kanila. So automatic basic questions that they want to be answered immediately, doon na tayo sa AI chatbot. Huwag tayong matakot sa AI. Oo. Kasi ito na ang ating future. Correct. Alam mo, meron nga kami inattendang seminar the other day, sinabi na, kasi yung mga tao daw ang nagiging fear nila is replacement ng AI. Pero sabi, don't be scared that AI will replace you. Because those who will be replaced are actually the people who cannot actually apply AI and understand AI. Tama. So dapat din is, kung gusto natin na mas mapalawig natin ang ating pagnenegosyo, na yun naman karamihan yung pumupunta dun sa DTI, matuto din tayong mag-adjust dun sa digitalization na ino-offer sa atin para naman mapabilis din yung serbisyo. Yes. Meron din, yung mga online services ba natin, ASEC, ano ang mga online services ng DTI na talagang mas makakatulong na titingnan na lang nila at hindi na nila kailangan pang pumunta sa DTI offices? Yes, kung pwede lang, wag na silang pumunta sa opisina namin, gagawin na namin 'yun. Para magawa ng ating mga kababayan, ng ating mga MSMEs, yung kanilang dapat gawin, which is kumita, di ba? Yes. We don't want them to pause their business para lang pumunta sa DTI para makuha yung mga services namin. So, as much as possible, if it can be done online, we will make it online. So, sinabi ko na sa inyo, yung business name, Yes. online na siya. Yes. Pati yung ibang pagkuha ng certifications, online na rin siya. You have any questions tungkol sa pag-implement ng batas, you go to our AI chatbot. And then, pag meron kang consumer complaint, online na rin ang ating consumer complaint. So, magla-lodge ka lang dun sa ating ODRS, Online Dispute Resolution System, tapos tatanggapin nyo ng isang DTI mediator and arbitrator, tapos tatawagin kayo sa isang online conference, yung pinagbilhan mo tapos hindi maganda yung pag-protect ng Consumer Act, that's all done online. You don't need to go to the DTI office para i-resolve yung consumer complaint. So mas madali na, talagang online na din Yes, para yes. ma-resolve. Ito ba yung naging dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng award na agencies with 500 to 99 requests na na-resolve ng 90%? Yan yun. Kasama na rin yun doon. Diyan sa award na yan, just for any kind of question. Pero yung ODRS platform natin is for their dispute resolution sa pag nagreklamo sila against a particular business kasi hindi maganda yung produkto na nabili nila o defect, then pwede na lang ma-resolve all online. Pero yan ganyan, ASEC, mas dumami ba yung nagre-reklamo ngayon na online na lang to ginagawa kesa noon na kailangan mo pang mag-file sa DTI? Tsaka mas madali na ba talagang ma-resolve ngayon? Nag-increase siya, Miss Laurelyn, pero hindi mo pwedeng sabihin na mas madami yung nagkakaroon ng consumer complaint kasi very aggressive din kami sa aming consumer protection advocacy. It just can be na because na pinopromote namin na you have your rights, may karapatan kayo bilang consumer, is kaya madami nagko-complain. Pero I don't think it's fair to compare this year and 10 years ago kasi although mas konti yung complaints noon, mas konti din may alam tungkol sa
platform namin na yun. Oo, tsaka kasi actually, ang pinagkaiba na din kasi naman ngayon, yung mga tao with the availability of the internet everywhere Yes, and yes. what they can view and see everywhere. Alam mo, sabi nga nila, sabi ng mga millennial, yung mga millennial ngayon or mga Gen Z, ang daming mga Karen. Ito yung mga walang ginawa kung hindi mag-complain, complain, laging naghahanap ng iko-complain. So, pero syempre, hindi naman ibig sabihin na may mahanap ka na complain, gawin mo na agad na basihan para magkaroon ka ng complaint para sa isang produkto or isang service unless talagang nakaapekto yon dun sa pagkaka-purchase mo or talagang nakita mo na mali base sa ikiniklaim nila, 'di ba? Yes. And then meron din syempre ang DTI kasi nga ang pinag-uusapan natin dito is of doing business. So syempre yung iba't ibang ahensya, tinitingnan natin kung paano tayo magiging magkaisa Yes. para mapabilis yung service. And you have several with DICT Yes. and also with the PSA. Yes, yes, Ano yes. ang ginagawa ng DTI para mas mapabilis ang ating serbisyo? Kasi pag sinabi lang naman natin na DICT, ang iniisip natin dito palagi, Wi-Fi para sa buong Pilipinas, Oo nga, di ba? tama. So ano pa ang service na napagkaisahan nyo para naman bukod sa may Wi-Fi, ayan, nakarating sa kanila yung Wi-Fi, nakatulong ang DTI. Okay. Ito, manggaling naman to sa boss ko, si Secretary Chris Roque, na sabi niya, alam mo, Chris, kailangan sa DTI, whole of nation approach na tayo. We cannot just do our services in silos, but we have to synergize with other agencies. So sabi mo nga, Ms. Lorlyn, meron tayong partnership with DICT, meron tayong partnership with PSA, saka meron din tayong partnership with SEC. So unahin ko muna yung sa DICT. Sa DICT, meron tayong tinatawag na Government Super App. Government Super Oo, App. andun na lahat. Tsaka may eGov app. So, Yes. nag-tie up na tayo with DICT na mayroon na tayong icon doon na pag gusto nilang magbukas ng business, pindutin lang nila yung icon ng DTI, lalabas na yung business name, saka iba pa yung mga requirements to open up a business. So, nagko-connect na tayo doon. We are synergizing and we are converging with our DICT. And then with PSA. Sa PSA, kaya tayo nagkaroon ng collaboration dyan kasi ina-adapt na natin yung ating national ID o yung ating digital ID. Na, ang hirap, di ba, pag mag-apply ka sa government, iba-iba yung mga Requirement nila. yung mga pag-fill up ng form. Yung pare-pareho. pag-fill up, doon pa lang Ilang tayo beses sa yun, pag-fill di ba? up ng form. Na susulat mo yung pangalan mo, At address mo, paulit-ulit. paulit-ulit. Yun. So, yun ang iniiwasan natin sa pag-register mo ng business. Pag ginamit na natin yung ating national ID, so, hindi pa to implementable, pero Yan ang malapit na ginagawa tayo. We are going towards there na pag ang ginamit mo ay ang national ID mo sa platform namin at sa platform ng DICT, which is the eGov app, andun na yun eh. Nagawa na namin yung KYC, yung Know Your Customer, at yung due diligence namin dun. So, hingin na lang namin kung ano yung kailangan mong serbisyo. So, hindi na namin kailangan i-verify pa yung kung ikaw ba yun o hindi. Kung gusto mo magkaroon ng business name, type mo lang yung name na gusto mo. Pag wala naman ka-conflict nun, labas na namin yung certificate. So, sabi mo nga, it's all about ease of doing business. Anything to make it short and for you to do your business para magawa mo yung business mo, we will do it. So, ibig sabihin, ang basis nyo yan is yung national ID. Kaya dapat yung ating mga mamamayan din na wala pang ID, Yes. dapat talaga magkaroon. Yes. Nang mabawasan na din yung, alam mo, ang haba ng mga form. Yes, oo. Sasagutan mo ngayon, tapos meron ka na namang gagawin. Uulitin mo Correct. yung same. Oo. So, sayang yung oras. Pero, kung meron kang national ID, yun na yung magagamit mo para kasi yun na yung talagang ino-honor natin. Yun nga lang, alam mo, Yusek, ang isang concern din kasi dun sa national ID, of course, ginawa yan ng government. Pero di ba ang missing dun sa national ID yung signature? So, but still, yun ang sana maging talagang yun na yung nag-iisang ID na talagang magagamit ng lahat. I think yung signature, important lang yun sa mga bangko eh. Pero sa amin, sa mga may government service, as long as mabigay mo sa amin yung number ng ID mo, na-verify ka na namin eh. So isa pang maganda dyan is, aside from doing away with filling up the forms, you Yes. don't need to provide
other proof of identification. Oo. Di ba yung iba dyan, kailangan dalawang ID pa? Yun ang requirement. Dalawa talaga. Oo. Kung talaga, alam mo, lalo pa yung nasa mga probinsya. Correct. Ngayon Minsan nga, yung isa hirap pa sila eh. Correct, oo. So, Ang dalawa pa. Dalawa pa. Oo. So, dapat talaga yan, umpisahan na nila na dapat kumuha sila ng national ID kasi napakarami pa din. At yung iba naman, naghihintay pa din ng national ID. Okay. Oo. Ibang interviewin na yun, Miss Lorraine. Hindi na po ako. Oo, pero may hangganan din lang tayo. Alam mo, Asek, yung pagdating naman dun sa DTI at saka sa SEC, bigyan lang din natin ng paglilinaw. Kasi, di ba, yung DTI, kung gusto mong magrehistro ng kumpanya mo para sa individual, Correct. or pagka naman dumating ka at sinasabi mo na corporation, dun ka sa SEC. Correct. Although meron na din ang SEC na one-man corporation. Correct. Pero, syempre, may pinagkaiba pa din ang DTI at SEC. Correct. Even with registration, kasi minsan pagka nag-check ka doon sa website ng DTI or sa SEC, merong mga pangalan na talaga bang magkaiba to o magkalapit ito na titingnan mo, pwede pa ba yung ina-apply ko? Pero with this, you handling the IT programs of DTI, ano ang naging partnership ng DTI at SEC at paano sila nakatutulong sa isa't isa? Well, pinapadali lang natin yung processing time. Kasi dati, ang lahat naman ng mga businesses natin, o hindi naman sabihin natin lahat, pero majority is nagsisimula yan as sole proprietor. Yes. Mag-isa kang business. Oo. So, pupunta ka sa DTI. DTI. Kukuha ka ng business name sa aming business name registration service. And then, pag lumaki na yung business mo, gusto mo na magkaroon ng limited liability, i-convert mo na yung sole proprietorship mo into a corporation. So, dati, pag nangyayari yan, at mag-register sila sa SEC, si SEC, tatawag pa yan sa DTI. Tapos, i-require pa din minsan yung business person, pwede nga, bigyan ka nga ng certification na yung business name na yan is sa'yo pa rin. So, ang tagal pa niyan, pabalik-balik. This is the same person na nagsimula siya as sole prop, tapos gusto lang niya mag-register at corporation, and then kaming mga agencies, parang lumalabas is pinapahirapan natin siya. Tapos, dagdagan mo pa yung sinabi mo na nagkaroon na ng one-man corporation. So, mas madali na talaga mag-convert from sole prop to one-man corporation. So, pumasok tayo sa isang memorandum of agreement with SEC na kung nakalink na yung data namin sa DTI, sa business name, at saka nakalink na rin sa SEC. That way, pag ang isang sole prop, gusto niya maging one-man corporation o gusto niya mag-regular 5-person corporation, makukuha na niya kaagad yung kanyang SEC registration kasi hindi na namin siya pabalik-balik pa sa amin kasi nag-connect na kami sa data namin. Oo. Nagkaroon na kami ng data sharing agreement. Yes. So, napakaganda niyan. Doon sa mga nag-umpisa na magnegosyo, na maliit pa yung negosyo, talagang pilitin nyo lumaki para sa susunod, bukod sa DTI, maging SEC registered na din, di ba? Siyempre, yun naman ang objective ng lahat eh. Pero sabi nga nila, talagang umpisahan natin sa maliit. At napakaganda kung mag-uumpisa tayo sa DTI, irehistro ang ating negosyo. Para sabi mo nga kanina, Yusek, Asek, napakaganda na ipaintindi natin na pag sinabi ng DTI na irehistro nyo to, this is not to regulate you per se, pero ito for your benefit, na talagang kayo ang naproproteksyonan ng inyong pagrerehistro ng negosyo. Oo, tama yun. Yes. Okay. So, Yusek, sa pagbabalik natin, pag-uusapan pa natin ang ilan pang mga IT programs ng DTI na talagang makatutulong para mapabilis ang proseso ng ating pagbibigay serbisyo sa ating mga mamamayan. Magbabalik po ang Face the Nation. Face the Nation.